Our Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, ay pinagkaloob mo. Salamat nga po, Ama, sa oras nito, Panginoon, na makapag-online Bible study. Panginoon, we pray, Lord, na gabayan mo nga po kami, Panginoon, ngayong gabi at dalangin namin, Panginoon, na let your word, Panginoon, speak to us, Panginoon. Dalangin nga rin po namin, Panginoon, na pagpalain mo nga ang bawat isa, Lord God, na makikinig, Panginoon, at nakikinig, Lord God, dito sa online Bible study. We pray, oh Lord, na ikaw nga po ang patuloy, Panginoon, na mag-lead sa amin, Panginoon. Ingatan mo nga po ang bawat isa at dalangin ko nga po, Panginoon, na ikaw rin, Lord God, ang tumulong sa amin sa lahat, Panginoon, ng aspeto ng aming pamumuhay. Kaya salamat, Ama, ng maraming marami at sa iyo lamang po, Panginoon, ang pinakamataas na purit pagsamba sa iyong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. At sa pag-start po natin, naririnig niyo naman po ako, no? Ayan. Ayan. Ano po? Yes, sir. Yes, ayan, Pastora. Ayan. Sa ano nga po na ang tawag na okay na po pala i-flash na po pala yung yung topic nga po. Ayan. Yung topic po natin ngayong gabi ay ito nga pong sinasabi na mataas na antas ng pananalangin. Though alam naman po natin na ang pananalangin po, 'di ba? Talagang sabi nga we are calling, we are praying to the yung highest nga na Diyos, 'di ba? Na talagang nasa itaas, 'di ba nga po. May mga minsan nga po naalala ko yung mga sinasabi ng mga matatanda kapag nagtatanong, kamusta naman po kayo? Sabi nila, salamat nga po sa itaas kasi hindi naman kami pinapabayaan. Kaya naalala ko bigla na, oo nga na laging sinasabi yan ng mga tao, di ba, na salamat po sa itaas. Pero ang totoo, di ba, meron nga pong pangalan ang Diyos. Kaya ngayon pong gabi, tandaan po natin na magkaroon daw po tayo na kakaibang perspective o kakaibang nga po na pagkaalam patungkol nga po sa pananalangin, kung gaano nga po kahalaga. At alam niyo po ba na ang pananalangin, 'di ba, sa ating mga tinanggap na si Jesus, 'di ba, tumanggap kay Jesus, mga Kristiyano, 'di ba po, dapat talaga alam natin na ang pananalangin ay sobrang halaga. Na kung saan nga daw po, kung marunong kang manalangin, sabi doon, mananatili ka nga daw po sa Kristiyanong pamumuhay mo, tataas ang iyong pananampalataya, tsaka mas lalong maayos nga daw ang buhay mo sa Panginoon. Kaya sabi po diyan, meron pong sa verse po diyan natin sa Matthew 7 to 11, ayan. Sabi po diyan, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you, for everyone who asks, receive, the ones who seeks, finds, at sabi diyan, and to the one who knocks, the door will be opened. Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone, or if he asks for a fish, will give him a snake? If you, sabi diyan then, though you are evil, you know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him, di ba? Nasabi po, lahat po ng humihingi sa Panginoon, bibigyan niya nga po, di ba? Lahat ng tumatawag, lahat ng naghahanap sa Kanya, talagang magpapakita ang Diyos sa kanila, di ba? At sabi doon, lalapit ang Diyos. At sabi dito, lahat po ng mga kumakatok, di ba, sa Panginoon, sabi diyan, the door will be open to us. Na sabi nga po, di ba? Kung sinasabi ng Mark 11:24, di ba? Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Sabi nga lang po, di ba, maniwala ka na doon sa bagay na yun at ito ay matatanggap mo. Kaya napakasimple daw po ng prinsipyo ng panalangin. Ibig sabihin, sabi doon, manalangin ka lang, matatanggap mo yung bagay na yun kung ikaw ay maniniwala nga po. Kaya nga po yung isang bagay na like kung naalala yun sa James nga po, di ba? Yung sinasabi doon na you have not because you ask not. Na minsan daw po, di ba? Minsan napaka simpleng bagay naman talaga. O parang sabi nga, hindi naman nagmihiling Saan nga po, di ba, minsan nakakaligtaan pa natin, nakakatamaran natin, pero ngayon po, maging masipag na po tayong manalangin. Kaya po, may kanto po dyan, sa next na slide po,
Ayan. Yung kwento nga po niyan, ayan po, kwento po yung nasa langit nga po yan. Ayan, isang ano nga daw po, isang senaryo sa langit na si Pedro nga po, si Saint Peter, ayan, si Saint Peter, tapos ano nga po, meron doon nakapila yung nasa left po na side, ayan po yung bus driver. Tapos yung nasa right side, pastor po yon. Tapos edi nakapila na silang lahat. Nasa unahan po ng pastor yung bus driver. Tapos ay di kinausap ni Saint Peter. Kwento lang po ito ha. Kinausap ni Saint Peter yung bus driver. Sabi niya, kasi binanggit niya yung pangalan. Tapos sabi niya, ikaw yung meron dun sa may hilltop, dun sa bandang taas na yon, meron kang 16 na rooms sa mansion mo. Tapos ay di narinig yun nung pastor, naisip niya na kung bus driver lang yun, tapos 16 yung rooms nun. Ako buong buhay ko, naglingkod ako sa Diyos. Gano'n kaya kalaki yung mansion ko doon. At nung turn niya na, sabi sa kanya ni Saint Peter, sabi nga po ni Pedro sa kanya, sabi, ay ikaw, dun ka sa may yung nakita mo yung little hut doon sa may valley, dun yung bahay mo. Tapos nagulat yung pastor na sabi niya, ha? Bakit ganon? Buong buhay ko, naglingkod ako sa Panginoon. Tapos alam niyo po kung anong sinagot ni Peter, sabi niya, the greatest mobilization in Christendom, sabi pa dito, ay hindi pala yan yung sagot. Yan pala yung paliwanag. Sabi po niya dito, alam mo ba, yung bus driver na yon, tuwing nagda-drive siya, marami yung napapapray. Yan, siguro nag-gets niyo na po yung joke nun, di ba? Pero sabi dun, pero ikaw, kapag nagpe-preach ka, marami ang natutulog. Kaya sinasabi po dito, di ba, na lahat daw po, sabi diyan, anyone who can mobilize the people of God to pray is doing, sabi diyan, a tremendous thing in the kingdom of God. Na siguro dahil nga po yung bus driver, di ba, grabe mag-pray, di ba, talagang kala nila diretso na sila, ay grabe mag-pray, grabe mag-drive, kaya kala diretso na sila ng langit. Kaya ang nangyayari, di ba, napapapray po yung mga tao na yon. Pero ano't naman po ang pinupunto nandito, di ba, tayo daw pong mga tao, kailangan nating manalangin. At alam po natin, di ba, nasabi diyan, di ba, na kapag tinatawag daw po natin ang Diyos, di ba, alam niyo po ba na ang langit talagang nayayanig siya? Na ibig sabihin na nakakarinig siya ng mga taong narinig ng Diyos na mayroong taong humihingi ng tulong nga po sa Kanya. Okay po? Kaya sunod po, sinasabi rin po dito, yung sa kasunod pong slide dyan, ito pong mag-asawa, si ano po yan, yung mag-asawang Bright, si Bill at saka si Bonnet nga po. Isa po silang campus minister. Alam niyo po ba sila na sila hindi nila inaaksaya yung oras, tapos kung meron daw po silang motto, ang motto nila ay it is now. Kapag nakakita sila ng tao sa labas, ng mga estudyante, it is now. Now is your salvation, now is the time to share the gospel para sa mga taong yon. Kaya sabi niya po diyan na, if ever there was an hour with potential for maximum world harvest, it is now. Wala po silang prinsipyo na ay baka bukas na lang yung great na harvest. Lagi po na naisip na ngayon yon. Sabi po diyan, if ever there was a time when Christ's imminent return gave a sense of urgency to missions and prayer, it is now. Kaya kung talagang gusto mong mag-mission, gusto mong talagang alam mong may gagawin ka kay Lord, pray now na agad. At sabi diyan, if ever there was a time when Christian who cannot go to the mission field for personal service could yet have a worldwide role through prayer, it is now. Na kung ikaw hindi naman sa hindi kaya, ibig sabihin hindi pa talaga ngayon yung time mo para makapag-mission worldwide, di ba po? E di yung prayer po, talagang wala pong limit doon, pwede mo pong gawin yon. At sabi po dito, if evangelical believers supporting the various missionary societies could ever block the power of Satan and prepare the way of the Lord by prayer, it is now. Diba? Kung alam mo naman pala na mabablock natin yung kingdom of darkness, madedestroy natin yon, diba? Through prayers, diba? Dahil nga sa tulong ng Diyos, diba? At sa ating buhay, diba? Sinasabi diyan na it is now. Kaya ngayon po, diba? Ano man po yung mga gusto nating gawin para kay Lord, ano man po ang mga gusto nyong, yung mga iniisip niyo po, diba? Alam niyo po sa prayer, hindi po nalilimitahan ang Diyos. Alam niyo po ba na sa prayer, pwede natin yan gawin? Sabi nga po, diba? Minsan iniisip lang natin, pero pag inipinut natin into prayer, nangyayari po yon sa mga buhay natin. Kaya nga po sinasabi nila na dapat daw mabuhay tayo ngayon na in urgency. Hindi po nagmamadali palagi hindi po tayo nabubuhay sa time na yung ngayon na puro instant kundi sabi diyan yung urgency na to, lagi mo naiisip na
meron kang sense of destiny. Yung lagi mo naiisip na parating na si Lord, meron akong purpose sa mundo, meron akong goal, merong pinapagawa sa akin ang Diyos. At sabi nga po dito, di ba, na magkaroon daw po tayo ng totoong believe, yung paniniwala nga po sa fervent prayer, tsaka united na prayer. Kaya po tayong mga Kristiyano ngayon, these last days, di ba, parang kung tutuusin, pag nakikita ko nga po yung mga preaching, yung mga post ng mga tao, o ng mga preacher, nakikita po natin doon na parang sinasabi na talaga na last days na ngayon, talagang huling araw na, di ba? Talagang malapit ang dumating ang Panginoon. Talagang magkaroon daw po ng united na prayer ang bawat mga tao nga daw po. Dapat lahat ng tao alam na po yan. At sabi rin po dito, tandaan natin na dapat meron tayong laging ginagawa para sa Panginoon nga po. At sunod po dyan, ito pong sa next slide po, ayan pong si E.M. Bounds. Ayan, siya po ba yung nasa next na Ayan nga po, si E.M. Bounds, ipakilala po natin siya na kapag nag-isip tayo, kaninong libro yung babasahin natin about sa prayer. Syempre, ang una pong makikita nyo dyan na talagang suggestion, di ba? O suggest sa atin, ito nga pong si E.M. Bounds. Tapos alam niyo po ba na, favorite, siya yung author po, di ba, ng prayer talaga. At sinasabi dito na kaya po talaga nakilala yung mga libro niya o bakit talagang sumikat nga po ito kasi hindi niya lang daw po ito sinusulat, kundi ipinapamuhay niya pa. Ayan, kaya nga po sabi diyan, even at 75, ng 75 years old niya, still kept his regular practice of falling on his knees in the first hour at the fourth watch to pray for 3 hours. Diba? Pagdating po ng 3 a.m., diba? Hanggang 6 a.m., nag-pray po talaga siya. Talagang ipinapamuhay niya po yan. Kaya po nakikita natin na, kaya ibig sabihin talagang nakikita natin totoo sa kanya yung ginagawa niya po. Sabi diyan, he was a mighty in public prayer because he was consistent in private devotion. Na sabi po, 'di ba, syempre kung ano yung ginagawa niya in private, 'di ba? Nagma-manifest 'yon sa public na ginagawa niya sa Panginoon. Kaya ganoon din po tayo, 'di ba? Na kung ano yung ginagawa mo sa private mo na life, 'di ba? O private devotion mo, nakikita lang po 'yon yung outcome nun through sa pamumuhay na ginagawa mo po. At sabi diyan, when he prayed, he expected God to do something na talagang hindi po siya yung parang alam niyo po yung napapaisip na gagawin ba yun ni Lord, 'di ba? Kundi talagang ine-expect niya, kaya ako nag-pray kasi alam kong may gagawin si Lord sa bagay na to. At sunod po, meron po siyang mga nilista nga po na mga tao, pero wala po dyan kasi hindi ko na nailagay. Pero babasahin ko na lang po sa inyo. Ito nga daw po yung mga yon sa book po ni E.M. Bounds din. Si Charles Simeon daw po, sabi diyan, alam niyo po ba na meron siyang talagang nagpe-pray siya in the morning ng 4 a.m. hanggang 8 a.m. 4 na oras daw siyang nanalangin araw-araw. Tapos si John West din naman po, sabi dito, nagpe-pray siya ng 2 hours daily. At sabi diyan, he thought prayer was his business more than anything else. Na talagang para sa kanya, ang prayer, business yon. Talagang ito talaga yung buhay tsaka oras talaga na meron siyang nilalaan. Tapos si John Fletcher naman daw po, di ba, nagpe-pray naman daw po siya ng sabi diyan, frequently pray all night with great earnestness. His whole life was a life of prayer. Gusto niyo po yon, yung masabihan kayo na your whole life was a life of prayer. Di ba nakakatuwa po yun na mabanggit? Minsan nga mabanggit lang sa'yo na, uy, ito yung man of God. Di ba sobrang sayang-saya ka na, di ba? Lahat po ng mga attributes o kaya yung mga bagay na alam nating ang ma-lift up or makikilala ang Diyos, di ba tuwang-tuwa po tayo sa bagay yan. Kasi si Martin Luther naman po, kilala niyo na siya, di ba? Isa po, sabi niya dito, was a busy but a prayerful man. Busy po siya, di ba? Pero prayerful man po si Martin Luther. Sabi niya, he said, I have so much business, I cannot get on without spending 3 hours daily in prayer. Na dahil ang dami niyang gagawin, hindi pwedeng, hindi siya mag-pray, di ba? Kaya po sabi niya, di ba, he pray daily, sabi niya, 3 hours. At alam niyo po, marami pa pong mga binanggit nga po dito, pero lagi gusto ko lang pong encourage kayo na yung prayer pala, kaya pala natin siyang gawin. Yung prayer pala, totoo talaga yon na hindi lang po kwento na kayang magtagal sa prayer, kundi personally sa mga buhay po natin, kaya din po natin yon gawin dahil nga po may mga taong nagbigay ng example. Even si Jesus, di ba po, talagang lagi natin yan, favorite ko po yun, yung binabasa na si Jesus, umaalis po siya sa mga tao para maghanap ng quiet na place para mag-pray po. Tapos sabi, pagising ni Jesus, di ba, sa umaga pa lang talagang nagpe-pray na siya, kinakausap niya na po ang Ama.
At sunod po, ito pong si Marquis Derrenty, isa po siyang nobleman sa next na slide po. Sabi diyan, may time po na sabi niya sa sa servant niya, gisingin, tawagin siya after niyang mag-pray. Sabi niya, after ng 1.5 hour, tawagin mo ako kasi may gagawin na ako para daw may mag-ano sa kanya, itap daw siya. Tapos maya after ng 1.5 hour, nakita nung alipin na o nung servant na parang taimtim na nagpi-pray pa rin tong si Marquis. Kaya naisip niya na wag na munang tapikin o wag na munang sabihin na yung mga gagawin niya. Kaya alam niyo po, umabot yun ng 3 hours. Kaya sabi nga po dyan, when he arose, sabi niya, from his knees, he lamented that half an hour was so short when he was communing with Christ. Sabi niya, to him, his 3 hours in prayer had seemed like half an hour. Diba? Akala niya half an hour lang po. Yung 1.5 hour. Then pala, ang ginawa niya. Pero ang totoo, di ba? Akala niya, napakabilis naman ng oras. Minsan may ganun po ba kayo? Yung parang pag nagpipray ka, parang isip mo, ay, tapos na yung oras. Di ba? Yung parang nabitin na po tayo. Madalas po sa prayer meeting, iyan yung mga naranasan natin, di ba? Yung parang, ay sayang, tapos na oras. Parang gusto pa kasong gabi na, baka abutin kang 11 sa di ba? Sa church. Kaya ayun po. At sabi po dyan sa kaya ganun po yung pakiramdam talaga ng mga taong totoong nagpipray. Kaya nga po tayo, mag-pray po tayo. At sunod po, sa next slide, sabi po dyan, ang church po talaga, sabi dyan, in the great movements of the church history, alam niyo po ba ang predominant, talaga ang pinaka, ng church, dapat prayer po talaga. Na ang church po, di ba, talagang totoo yun, yung sinasabi ni Jesus, di ba, na my house is a house of prayer, di ba? At sabi dyan, the church was born in prayer, na nagkaroon ng church dahil may mga nag-pray talaga, di ba po? At sabi dyan, the church advanced in prayer, na makikita natin na kapag ang church member, ang mga tao sa church prayerful, di ba, nag-a-advance, di ba? Sabi nga na-establish ang kingdom ni Lord, talagang na-enlarge, di ba? Nakikita nating lumalawak, di ba? Ang place para sa Panginoon. At sabi dyan, nag-grow deep through prayer din ang mga tao, di ba? Kaya malalaman mo talagang malalim na ang tao na to, alam niya na talaga yung ginagawa niya kapag talagang nakikita natin na talagang kung taong to sa private prayer niya talagang hindi natin alam niya na yung ginagawa niya, hindi na po natin siya kailangan pang utusan, yung hindi na pinipeke po yung pananalangin. Kaya sabi dito, kahit nga daw po ang mga church leader, kailangan i-prioritize natin ang mga prayers natin, di ba? Kailangan, sabi nga, di ba, yung merong isang sinabi nakalimutan ko na po kung sino, pero ko yun sa isang prayer meeting na ang pastor, di ba, dapat daw hindi po sila, dapat nagpipray talaga sila. Kundi ang mangyayari, di ba, talagang mahihirapan na mag-lead, di ba, sa mga tao nga sa paligid. At sabi rin dito, ang church din, di ba, anong sabi, we are persisted in prayer. Talagang inuobliga, kailangan meron tayong, yung talagang nagtsatsaga tayo, matyaga tayong manalangin nga po. Kaya nga po, sinasabi diyan na ayan po yung sinasabi na kaya ngayon, 'di ba, kahit po tayo naman nakikinig, tandaan po natin na talagang maging totoo po sa atin yung mga pananalangin kasi napakalaki ng magagawa po nito sa buhay po natin. At next po diyan, may mga example ako na sa prayer. Sabi po dito, 'di ba, ang fasting daw po, meron kang bagay na kunwari pag nag-fasting nga po tayo, 'di ba, humihiling tayo kay Lord ng something great. Pero alam niyo po ba yung hindi po yun yung lagi nating ginagawa. Pero yung prayer na lagi nating ginagawa, it is a discipline nga po, di ba? Kung lagi mo talagang ginagawa po yun. At sabi niya, it brings us into a deepest and highest work of human spirit. Sabi diyan, yung real prayer is life-creating and life-changing. Ang totoo talagang nagpipray, di ba? Sabi diyan, talagang may pagbabago sa buhay. Makikita mo talaga na, totoong nagpipray na siya kasi hindi naman siya ganun, pero nagagawa niyang maging ganito, di ba? Yung maging better na person, mas maging maayos nga po, di ba? Ayun yung totoong tao na talagang binago ng Diyos at totoong nagpipray sa Panginoon nga po. At meron po diyang tanong sa kasunod, hindi pala siya talaga tanong, kundi sinasabi diyan na God still answers prayer. Hanggang ngayon daw po ba, tumutugon pa rin ba ang Panginoon sa prayer? Diba? Sabi diyan, do our prayer really makes difference? Sabi diyan, ang sagot ay, of course, they do. Kaya po itong si Wesley Duwell, isa po siyang missionary na kung saan missionary yun ang mumundok po. Tapos ang ginawa niya po, sabi doon po sa Himalayas, nagpunta po sila doon. Tapos last day na bumaba na sila sa bundok na yon.
Tapos ano daw po, nakaramdam siya ng ano, ng parang hindi siya naging maayos. Parang sabi niya, he felt ill, yung parang meron siyang masamang pakiramdam, nagkasakit nga po siya. Tapos ay naisip niya po na ano na kailangan makauwi ako, makaabot siya sa estasyon ng tren bago siya mahimatay. Kasi ayaw niya daw pong mag-alala yung pamilya niya kasi nga malayo sa pamilya niya ng time na yun. Kasi nga po missionary siya. Kaya ayun naman po, sabi nga po doon nakarating naman siya sa talagang estasyon. At ang nangyari nga po nung nakaupo na siya doon, pinatong niya na po yung ulo niya sa may unahan na nga daw po ng upuan na nasa unahan niya. Tapos maya-maya nakaramdam daw po siya ng warm na parang may mainit na humaplos sa likod niya. Tapos naging maayos daw po yung pakiramdam niya. Tapos nung time na yun, meron po kasing may bus stop yung lugar na station. Sabi po doon, edi bumaba siya doon. Tapos ito po yung tinestimony niya sa mga tao doon na mga kasama niya. Sabi niya, I am here now because someone prayed for me and I felt the power of answered prayer. Tapos alam niyo po, ang nakakatuwa doon kasi maya-maya nag-email po sa kanya yung kasamahan niya pong missionary doon sa lugar talaga nila, sa home church nila. Tapos sabi nung kasamahan niya doon, pinagpipray kita, i-intercede kita kasi may biglang nagkaroon ng burden sa heart ko. Tapos hindi ako tumigil mag-pray hanggang nawala yung burden na yun sa akin. Kaya ibig sabihin, di ba, talagang napakahalaga po na may nag-intercede po sa atin. Napakahalaga po na pag may alam, talagang ini-urge tayo ng Holy Spirit na ipag-pray mo to si ganito, gawin mo yung gantong bagay, di ba, na ipag-pray ko talaga natin. Yung sinasabi nga po, di ba, na kapag minsan nagising ka ng madaling araw, di ba? Tapos may tinabi sa iyo si Lord, di ba, na ipag-pray mo, talagang ipag-pray po natin 'yon. Or kahit nga daw po parang biglang pumasok lang sa isip mo na di mo naman siya iniisip pero biglang pumasok sa isip mo, that means nga po pinapaalala 'yon sa iyo ni Lord at ipag-pray mo po yung taong 'yan. Katulad niya po, di ba, na kung saan dahil pinag-pray po siya ng kasama niya, di ba? Gumaling po siya na ayan po. Sabi po diyan sa next niyan, yung sinasabi na sabi diyan, tandaan po natin na yung prayer, sabi diyan, span the miles and sabi po diyan, left its healing touch in Jesus, di ba? In the name of Jesus. At sabi nga po dito, ordinary people, sabi diyan, do extraordinary prayers nga po, di ba? Na kung saan yung mga bagay na, ordinaryo ka lang, di mo naman talaga alam yung mga bagay-bagay. Pero sa prayer, di ba, it can do extraordinary things, di ba po? Na parang napaka-powerful. Kaya totoo po, di ba, na kapag prayerful, powerful po, di ba? Kaya ano pang inaantay po natin, di ba? Lagi talaga po tayong manalangin. At meron po pong kwento, ayan, pupunahan ko po kayo ng maraming kwento nang sa gayon talaga pong ma-encourage po kayo. Meron pong isang bata, sabi din po niya dito na wag naman din daw po nating baliwalain ang panalangin ng mga bata. Kasi ang mga bata nga daw po, di ba, yung tinuturo sa Bible, di ba, na magkaroon nga din daw po tayo ng pananampalataya katulad ng isang bata. At alam niyo po ba, may isang bata diyan na yung lola niya po, si Margaret yung bata, tapos yung lola niya po, yung si Lola Amanda niya, nagkaroon po ng parang nilalagnat po. Tapos sabi niya sa apo niya, apo, nilalagnat ako, hindi maayos yung pakiramdam ni Lola. Kaya di humiga yung lola niya sa higaan. Tapos ang ginawa lang ng batang yon, ng 5 years old na bata na yon, sabi niya lang, Jesus, heal. Ayun lang, yung prayer ng bata, di ba? Jesus, heal. Tapos after daw nun, wala pang ilang minuto, sabi doon, gumaling na yung lola na yon. Tapos kaya yung lola excited siyang ikwento yun sa nanay tsaka tatay ng batang yon, 'di ba? Nasabi, ang galing nang mag-pray ng anak mo, gumaling ako sa prayer niya, 'di ba? Kaya 'di ba, napakasimple lang po ng word na yon, 'di ba? Dalawang word, pero 'di ba, talagang nagkaroon ng testimony mula sa bagay na yon, 'di ba? At na-encourage nga po yung lola. At sunod, pangalawang kwento naman po, mayroon pang isang missionary, tungkol din po yan sa mga bata. May isang missionary po sa Africa, isa po siyang missionary na doktor. Tapos doon nga po sa Africa, sabi niya, meron daw po silang yung merong isang buntis doon na nagle-labor. Tapos ang nangyari po, namatay yung nanay. Ginawa daw po nila ang lahat pero namatay yung nanay, pero naiwan daw po yung tiny baby, yung ipinanganak niyang sanggol. Tapos nung time na yon, sa doon po sa nasa Ecuador po sila, 'di ba? Alam naman po natin ang Ecuador, 'di ba, na kapag malamig doon, malamig talaga. Pag umaga, mainit kung mainit.
paggabi, malamig kung malamig po, 'di ba? Kaya ang nangyari nga po doon nung time na 'yon, yung baby kailangan niyang mainitan kasi gabi na po 'yun, eh. Kaya dapat mag-iinit daw po magsasali ng mainit na tubig sa isang bottled water yung isa niyang kasamahan, pero nag-burst, sumabog po dahil nga po siguro sa init, dahil lang 'yun, di nawalan po sila ng bottled water. Tapos ang ginawa na lang po niya, sabi niya sa kasamahan niya, ilapit na lang dun malapit sa may parang fireplace, pero hayaan daw dapat maging ma-keep na warm yung bata. Kasi doon po wala naman silang kuryente, wala daw pong mga talagang tools para sa sa meds nga po or medics. Kaya ang nangyari po, edi lagi po nilang ginagawa. Kinabukasan, after nun, kinento po yun nung missionary na yon sa mga bata. Sabi nila, tulungan niyo ngayon magpe-pray tayo ha, tulungan niyo akong mag-pray kasi merong baby na na kailangan niyang mabuhay. Kailangan mag-pray tayo kay Lord ng bottled water para ma-warm yung baby na yun, or else hindi na siya tatagal. Tapos, after nun, ikwento niya pa na yung baby na yon, meron pa palang kapatid na 2 years old. Tapos iyak nga ng iyak kasi namatay yung nanay. Nawala na yung nanay. Kaya maya-maya ito pong yung bata na 10 years old, nag-pray po. Sabi niya po dun sa prayer niya, sabi niya, please God, sabi niya, she prayed, send us a water bottle, it will be no good tomorrow. God, as the baby will be dead, so please send it this afternoon. Would you please send a dolly for the little girl so she will know that you really love her. Ayan, so hindi lang siya nag-pray ng bottled water, kundi nag-pray pa siya ng doll para po dun sa little girl. Kaya alam niya po ang nangyari. Ito po yung sinasabi ko na minsan napapaisip tayo kung mangyayari. Ito pong missionary na doktor, di ba? Ang inisip niya, paano mangyayari yun? Wala namang magpapadala sa amin ng ganon. Tapos sabi niya pa, ang tagal ko na dito, 4 years na daw po siya sa Africa, pero kahit nga daw yung pamilya niya, wala naman daw pinapadala. Tapos maya-maya daw, habang iniisip niya yung bagay na yon, sabi niya, or else daw may parcel na makarating sa kanila. Yun lang daw yung way para magkaroon. Tapos maya-maya po, alam niyo po, may dumating na kotse dun sa harap ng bahay niya. Tapos sabi may parcel po siya. Na sabi doon, it is 22 pounds. Sabi doon, napakabigat ng parcel na yon. Kaya pagpunta niya po doon, nakita niya, ang laki ng parcel. Sabi niya, hindi niya kayang buksan yan basta-basta. Kaya po tinawag niya yung mga bata, yung mga tinuturuan niya pong bata doon sa bahay nila. At yun nga po, binuksan nila yon, yung malaki na yon, na box na yon. At alam niyo po kung saan galing hindi po muna pala yung saan galing. Yung laman po ng box, binuksan nila yun, meron pong mga pagkain para sa mga African na mga bata doon, meron pong mga damit para sa kanila din. Tapos, meron pa po, pag niya pa sa pinakadulo, meron pong bottled water na kung saan yung para sa hot na bottled water, at saka po meron, nung pagbukas niya yun, nakita niya, inangat niya, sabi ng babaeng nagpray, ng batang nagpray, sabi niya, kung meron ng ganyan, for sure meron din po diyang dal. Tapos kaya dali-dali siyang pumunta, tapos tinignan niya yung box, nakita niya po, may dal nga po. Na ibig sabihin, tapos sabi niya, pwede po bang ako yung mag-abot niyan dun sa sa little girl, yung kapatid daw po ng baby, para malaman niya na mahal siya ni Jesus. Di ba po, kahit yung bata, di ba, talagang naniniwala na merong Jesus. Sabi niya, kahit yung bata, alam po na tumutugon ang Panginoon. Kaya po alam niyo po, dun nga po, meron dong message sa sa ilalim ng box na yon. Yung po pala, yung missionary na yun, Sunday school teacher po yon. Tapos sabi ng Sunday school, nung mga estudyante doon, sabi nila, nag-usap-usap sila na magpadala kasi alam nga po nila nasa mission yung teacher nila. Kaya lahat po yun, ng mga yun, nilagay nila yun. Tapos yung daw po, yung bottled water na yun, na hot bottled water, ang totoo, nagdadalawang isip, sabi niya, dun sa sulat, nagdadalawang isip ako kung ilalagay ko to kasi nasa Ecuador ka naman, pero nilagay ko na rin kasi mukhang baka kailanganin mo rin to soon. Kaya ayun, nakakatuwa po kasi sabi po doon, 5 months ago po yun. Di ba po, ibig sabihin, bago pa hingiin, di ba, andun na agad. Alam na ni Lord na sa panahong to, kakailanganin mo yan. Kaya di ba, nung nasa biyahe pa lang yon, alam ni Lord na itong ilalagay doon, kailangan talaga yun. Kaya di ba, minsan tayo may mga pagkakataon na hindi natin alam paano utugon ang Panginoon, pero alam ng Panginoon kung kailan at paano niya gagawin ang mga bagay-bagay po. Amen po ba? Ayan, amen. Kaya sa next po, sabi po diyan sa Isaiah, yan, sa Isaiah 65:24, sabi po dito, before they call, I will answer. And while
while they are yet speaking, I will hear. Tandaan po natin, God is in the business of hearing, answering, and even exceeding our prayers. Naranasan na po ba natin yon na ito lang yung hiniling mo kay Lord, pero more than that pa yung binigay niya. Marami po tayong mga ganyan sa buhay po natin, di ba? Na parang, Lord, pengen naman po ng ganito, pero talagang mapapa-thank you Lord kasi sobrang mas malaki pa doon, bigger pa doon sa ina-expect natin yung binibigay ng Panginoon. At sabi nga po dito, we must get out of our rut of business as usual. Wag lang po lagi natin sabi na, ay baka ganito, baka ganyan, kundi sabi nga po dito, to engage in unusual business. At sabi po dito, with God, we must rise above the status quo. At sabi po dito na tataasan po natin, ayan po yun, yung Tagalog po yun, yung mataas na antas ng pananalangin. Natandaan po natin na taasan natin pananampalataya po natin, taasan na po natin ang tingin natin sa Panginoon. Okay po ba? At next po, dito naman po tayo sa truth and the armor of God. Alam niyo po, ayan yung nasa picture, si ano po yan, kung kilala niyo po siya, kung mahilig po kayo sa sports, siya po si Tiger Woods, ayan. At sabi nga po, itong si Tiger Woods po, isa po siyang golfer. Ayan, di ba, mahilig po siyang mag-golf. Kilala po siya sa larangan ng pag-golf. Tapos ito nga rin pong si Tiger Woods. Alam niyo po ba na sabi diyan, para sa kanya, yung equipment napakahalaga. Sabi diyan, equipment is important to the game. Kaya nga po, di ba, yung mga gamit niya na binibili, talagang sobrang mahalaga yun sa kanila na kahit minsan nga po, di ba, kaya napapaisip din ako na bakit kaya yung mga ibang sports, mga ibang nasa sports, 'di ba? Parang gumagastos sila ng napakamahal na ganito, na tools ng ganyan. Tapos sabi po diyan na napakahalaga pala kasi sa kanila ng mga bagay na 'yon. Na kung ayun naman yung kahit gano'n yun kamahal, kung ito naman talaga yung makakatulong sa kanila para mapanalo tsaka ma-hit nila, 'di ba, yung goal nila. Talagang gagastos po sila ng para po sa bagay na 'yon. At dito po sinasabi diyan na as disciples of Christ, bilang mga disciple po ni Lord, bilang mga anak ng Diyos, 'di ba? Our equipment is also important. At sabi po diyan, ano po ang equipment natin? Ito po yung tatawag na armor of God. Sabi diyan, the difference sa atin, 'di ba? We are not in game. Sila yung mga nasa yung mga nasa sports, 'di ba? Nasa laro sila. Pero we are at war, 'di ba? Meron po talagang laban ang mga Kristiyano po, 'di ba? Hindi po tayo nakikipagsuntukan, 'di ba po? Kundi meron tayong laban na kung saan hindi po sa physical na to na realm, 'di ba, kundi sa spiritual. Sabi diyan, it is spiritual warfare. At sunod nga po, sabi diyan, next nga po, ayan. Sabi diyan, prayer is a spiritual warfare. Tandaan po natin na ang pagpananalangin, kaya pala, ito po isipin yung palagi, na kaya pala minsan, bakit may mga tao hindi magets yung prayer, at bakit may mga taong kahit Christian na, tinatamad mag-pray. Kasi, sabi diyan, it is a spiritual warfare pala. Unless na malaman mo yung deeper meaning ng pagpipray, malalaman mo na kailangan manalangin. Sabi diyan, Satan is the greatest opposer of prayer. Ayaw ni Satan talaga na nagpipray po tayo. Ayaw ng demonyo na nagpipray ka talaga. Sabi diyan, Satan may not be troubled very much by our preaching. Ito po, sabi nga sa mga tinuturo natin, hindi siya ganun nagtatroubled. Alam niyo po kung saan nagtatroubled yung kaaway kapag nagpray na. Kapag yung mga tinuturuan natin marunong nang magpray. Pag yung mga tinuturuan natin, ang mga sinasabihan natin ng mga gantong bagay, ginagawa na yung para sa Panginoon. Doon po sila na-terrified kasi nalalaman ng mga tao yung sikreto na kung saan ayaw po ni Satan na malaman na sana ng mga tao. Kaya po sabi dito, sabi diyan, they will terrified and will marshal the greatest weapon in his arsenal against it. Kaya nga po, di ba, may mga tinatawag na mga strongholds. Kaya may mga tinatawag na kapag ito nagpray na tong taong to, 'di ba? Talagang lahat na ng best na weapon ng kaaway daw po ipapadala niya na. Kaya minsan may mga ganun po, kaya minsan tuloy nalelevelan yung mga Kristiyano, 'di ba? Ay ito, lang to, nasa level 1 lang tong Christian, ito level 2. Pero ang katotohanan, lahat po talaga tayo tinuruan, tsaka sinabihan po talaga, winarningan po tayo sa Bible, 'di ba? Na talagang i-put on natin yung armor of God po, 'di ba? Na kailangan labanan natin ang kaaway through sa bagay na 'yon. At sinasabi nga rin po dito na hindi po tayo na malaban sa next verse po, 'di ba? We are not fighting against the flesh and blood. Sabi po diyan, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Kaya ibig sabihin na
ang laban po talaga natin, 'di ba, sa talagang sa in the spirit po talaga. Kaya kung tayo po yung Kristiyanong lalamya-lamya, tayo po yung mga taong parang normal lang, 'di ba, talagang maaalipin po tayo ng kaaway. Talagang makikita po natin na parang grabe yung mang-isa yung kaaway sa atin. Pero kung alam po natin yung bagay na 'to, 'di ba, talagang tayo po ang isa sa mga sisira, 'di ba? Sabi nga do'n yung darkness po ng kaaway, yung kingdom pala ng darkness. At sunod po, sabi po diyan sa Ephesians 6, basahin lang po natin yung mga verse na ito. Sabi diyan, Ephesians 6:10, "Finally be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes." Sabi diyan, binigyan daw po tayo diyan pa po sa verse na yan, sa 11, binigyan daw po tayo ng idea ni Lord na para magkaroon daw po tayo ng strategy sa schemes ng kaaway. At sabi din dito, "For our struggle is not against the flesh and blood." Yan nga po yung sa verse 12 kanina. At sabi sa 13, "Therefore, put on the full armor of God." Sabi po dito put on, hindi po sinabing therefore, know only the armor of God. Ibig sabihin po ng put on, isuot mo talaga. At kailangan isuot mo, wag mong sabihin na meron lang ako nito, kundi gamitin mo talaga. Sabi po diyan, "So that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand." At sunod po na verse, sabi po sa 14 hanggang 18 na po. Sige po, next slide po. Ayan, "Stand firm with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. 15, "And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one." As a 17, "Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God." At sa last po, sabi sa 18, "And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people." Diba? Na kanina pa po natin pinag-uusapan yung about nga po sa prayer. Kaya sinasabi diyan, diba, na isuot daw po natin ang armor of God. Dito po, iisa-isahin po natin yan. Sa next slide po, sabi diyan, ayan. Ay, sige po, okay na po yan. In order that you might stand firm, nabanggit po yan ng ilang beses. Ayan. Sabi po dito, meron pong 5 strategic schemes yung kaaway. Si Satan nga po, di ba, na ginagamit niya sa mga tao ng Diyos nga po, di ba, sa atin. Kaya baka po, minsan nangyayari to sa atin, di ba, baka hindi natin kasi ina-attack yung kaaway through lumalaban tayo. Dapat di daw po ganun. Dapat labanan talaga natin. Wag pong hayaan lang sila. Kaya number 1, sabi dyan, Satan attacks through deception. Sa panahon po natin, marami na po ang mga manduloko, di ba po? Sabi nga, di ba, kahit sa Bible, binanggit po yan sa Matthew 24 po, di ba? Yung sinasabi na darating ang panahon na talagang ang mga tao, magsisiraan na lang sila, gagawa ng mga kalokohan, di ba? At manduloko nga daw po. At sinasabi rin pala na dating din yung time na magkakaroon din ng mga huwad, na mga magtuturo nga po, di ba? Kaya ngayon po sa panahon natin ngayon, ang dami-dami pong mga kung ano-anong religion na lumalabas na nga po, 'di ba? At may mga nagsasabi pang sila ang Diyos, may mga sasabing ito ang tama, 'di ba? Na kung saan ngayon po, ang dami po talagang deception ng kaaway. Kaya po dapat tandaan natin that we must know the truth. Dapat alam niyo po ang totoo. Alam niyo po ang Bible, 'di ba po? Kaya ang Bible, hindi po sa atin yan itinago, kundi sabi, basahin natin yan, 'di ba po? Alamin mo ang katotohanan, talagang idig deeper mo, 'di ba, ang katotohanan, isik mo 'yon. Sabi po kasi sa Ephesians 6:14a, 'di ba, stand firm, then with the belt of truth buckled around your waist. Alam niyo po, kapag hindi po daw po tayo madadaya kapag alam po natin ang katotohanan. Kasi sabi nga po dito, 'di ba, minsan daw po kaya nadadaya ang tao kasi hindi niya po alam. Ang nangyayari, nilalagyan siya ng maling pagkaalam. Pero ikaw, 'di ba, kung hindi mo pa pala alam, ilagay mo yung tama, ilagay mo yung Bible sa iyo, nang sa gayon pag merong nagbigay sa iyo ng maling impormasyon, 'di ba, alam mong hindi mali yan kasi nabasa mo ang tama, nabasa mo ang katotohanan. Katulad nga po ng belt, 'di ba? Yung belt of truth nga daw po na yun, ayun yung yun talagang nag-guide doon sa buong gamit nga po, 'di ba, ng armas ng o suot ng isang sundalo, 'di ba? Na talagang ito yung hindi yung pagsunod daw po yung belt na yan, 'di ba? Hindi malalaglag yung sword, hindi maano yung damit, 'di ba? Kasi talagang nakapix yun doon. Na ibig sabihin, ganun din po sa atin, 'di ba? Pag alam mo ang Bible, alam mo po talaga ang buong katotohanan. Kaya lagi po natin yon basahin. Sunod po, pangalawa, sinasabi po diyan na
Satan attacks through corruption. Kaya kanina, know the truth. Ngayon po, live out the truth. Ngayon, ipamuhay po natin yung katotohanan. Alam niyo po, mabilis daw po nating malalaman ang katotohanan kapag ginagawa mo yan ng totoo sa buhay mo. Na kung saan hindi mo lang siya sa knowledge, sa isip lang, di ba? Sabi doon, head knowledge lang, kundi ipinamumuhay mo siya, you are living in the truth, di ba? Sabi doon, hindi makakorrupt yung isip po natin. Kasi ang dami na daw pong nilalagay ng kaaway na corruption sa pag-iisip natin. Yung mga, sabi dito, yung kaaway, tinitempt niya tayo na magkasala, tapos ang ginagawa niya nga din, di ba, na talagang inaano niya yung tama, ay yung mali, ginagawa niya pong tama, which is, kung alam mo ang Bible, alam mong mali yun. At sabi nga po dito, living out the truth in righteousness, sabi diyan, arrest Satan's corruption. At sabi dito, and lead us into great victory. Kaya tandaan po natin, ipamuhay natin ang katotohanan. Pangatlo, sabi po dito, ano pang atake na ginagawa ng kaaway? Sabi po dito ay yung opposition. Di ba po talagang ang dami-dami ng, sabi niya, ino-oppose niya talaga ang katotohanan. Dahil nga po siya ang father of lies, 'di ba? Yung kaaway, kaya gusto niya talaga na puro kasinungalingan ang ituro, 'di ba? Kaya kapag nakakita siya ng katotohanan, talagang binabaluktot niya po 'yon, 'di ba? Kaya sabi dito, advance the truth. Ano po yung ibig sabihin ng advance the truth? Sabi po sa Ephesians 6:15, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Sabi po dito, i-share po natin ang word of God. Alam niyo po, paano po ma-maintain po sa inyo ang pinamumuhay mo na yon, at the same time, di ba, paano pa ma-maintain mo sa buhay mo, ituro mo. Di ba, ituro mo ng ituro, i-share mo ng i-share yung word of God. At the same time, di ba, at ang mangyari pa doon, yung iba, malalaman din ang katotohanan po, di ba? Kaya yung mga oppose ng demonyo, di ba, mawawala yun sa'yo. Kasi ina-advance mo yung truth by preaching, di ba, and sharing the word of God. Pang-apat po, sabi diyan, Satan's attacks through intimidation. Yung intimidation, sabi diyan, di ba, pananakot, na inaatake po tayo ng kaaway sa mga yung na magkaroon tayo ng fear, di ba po? Kaya po sabi diyan sa 6:16, ayun po yung tinatawag na yung magkaroon ka ng shield of faith, di ba? Na talagang kapag merong nilagay yung kaaway sa iyo na pananakot, 'di ba? Sabi diyan, talagang yung kalasag, hayaan mong mag-shield 'yon sa buhay mo. At sinasabi nga po kasi na kapag meron kang faith, yung fear nawawala na 'yon sa iyo. Kaya sabi diyan, 'di ba, believe the truth. Kung sabi doon, alam mo na ang katotohanan, you are living in it, you are, sabi nga po diyan, yung inaano mo na siya, ang tawag doon, sabi ko yan, ina-advance mo na ngayon, maniwala ka nga po. At sunod po sa panglima, sabi po dito, ayan, Satan attacks through discouragement. Ito po yung last, di ba, na talaga sa panahon po natin ngayon, marami po talaga yung ganyan, yung nadi-discourage na nga po, di ba? Kaya tandaan natin, we need to hold fast the truth, na kung saan talaga namang panghawakan natin ang katotohanan. Sabi diyan, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Yung helmet of salvation, di ba po, na talagang man yung mangyari, di ba, alam na alam mo sa isip mo, alam na alam mo, di ba, sa puso mo, di ba, na ako ay ligtas, ako ay sa Panginoon, di ba? At kapag merong sinasabi ang kaaway, kanang kasinungalingan sa'yo, word of God yung ipangbanat po natin sa kanila, di ba? Nang sa gayon, di ba, malaman nila na ang future nila, sila talaga yung talunan kasi tayo ang future natin, we are victorious in Christ Jesus nga po. Kaya ayun po, may next pa po ba dyan? Kaya sabi po pala sa next na slide po dyan, sabi dyan, where does our hope, the hope, our salvation lies? Saan daw po dapat iyon nandoon? Sabi dyan, dapat nasa word of God po, na kung saan, ito po yung sword of the Spirit, at alam po natin ang katotohanan nakabase saan? Sa God's word po. At alam niyo po ba na kung meron ka nun, di ba? Sabi po dito, tapos meron ka pang prayer, di ba? It fuels. Sabi diyan, our prayers and secures our victory. Sa pinakalas na lang po ng slide natin ngayon, di ba? Sabi po diyan, ayan, we must be particular about our equipment. Sabi po dito, for truth based on God's word, fuels our prayers and secures our victory. Above all, it helps us to stand tall and grow deep in God. Kaya ngayon po, di ba, tandaan natin na dapat magkaroon po talaga tayo ng talagang deeper na pagkaalam ngayon, di ba, na ano ba talaga ang pananalangin at ano nga po ba talaga ang armor of God. Kaya yun lang po, to God be the glory po. Thank you po. So, pa-pray na lang, Chair. Thank you so much. Ay, sige po. Let's pray po.
Our Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa gabing ito na ipinagkaloob mo. Salamat nga po, Lord, sa mga itinuro mo sa amin, Panginoon, regarding, Panginoon, sa pananalangin. And thank you, Father God, sa pagtuturo nga po sa amin na napakahalaga talaga ng pananalangin. At salamat nga po, Panginoon, dahil ikaw nga po ay nakikita mo, Lord, nalalaman, narinig mo, Panginoon, ang mga panalangin namin. And thank you, Lord, for you can do, Panginoon, an extraordinary thing, Lord God, sa mga buhay namin. Salamat, Lord, dahil kahit nga po dito sa online Bible study, alam namin, Panginoon, na naaabot din namin ang iba. Kaya dalangin nga po namin, Lord, na ikaw nga po ang umabot sa kanila, ikaw ang mag-touch sa mga buhay nila, Panginoon, and we pray, Lord God, na give them, Panginoon, the salvation, Panginoon, and help them, Lord God, na talagang magkaroon ng personal, Panginoon, na pagkakilala sa iyo. Dalangin ko nga po, Ama, na tulungan mo nga po, Lord God, na kami mismo, Panginoon, na yung Christian community, Panginoon, ang mga Kristiyano, ay maging matapang, Panginoon, sa pananalangin at talaga, Lord God, makita namin, Panginoon, kung gaano kadakila ang Diyos na meron kami. We thank you, Father God,